Alright, hello, mic test, mic test. So, ngayong araw na to ay titignan natin kung ano yung laman nitong Baopeng na to. Bakit napakamura nitong radyo na to? At ano ang meron nito sa loob? So, yan, tingnan natin yung loob. Power on. 1, 2, 3.
At ito ngayon ang loob niya, no? So ito yung board ng Baopeng BF888S. So ayan, binuksan natin at tingnan natin yung loob. So mas maganda siguro steady natin yung camera. Ayan. So ito yung malinaw na nakikita, no? Layo natin konti. Ayan. So ito ngayon yung laman ng Baopeng BF8880. So ang pinaka heart of the pinaka heart ng transceiver na to ay itong IC na to. Ito yung pinaka tawag dito, pinaka signal processor. So tingnan natin. So kung titingnan natin sa diagram, ito yung pinaka description niya, no? Pinaka circuit description niya. Ang sabi dito, 81S46S highly integrated single chip transceiver. So dinesign nila talaga to para sa mga walkie-talkie application. At ito ay requiring only single microcontroller. So meron microcontroller dito sa ano na to, no? Titingnan natin. Ito yung pinaka ito yung 1846S, and then ito yung microcontroller. Ito yung nagko-control dito sa frequency, no? Dito diyan ito yung nagsisend ng data dito sa RF processor. So ang sabi dito, ang description niya ay pwede itong 400 to 500 megahertz, and pwede rin siya sa 134 to 174. So pwede siyang VHF, and then pwede siyang UHF, pwede siyang VHF. So kahit sa weather broadcast yung 134, no? So kung titignan mo, ang size nito is 5x5 mm lang. So very sensitive tong circuit na to. Ito ang mga functional description niya. CMOS integrated chip transceiver, analog. So pwede rin siya sa 200 to 160 megahertz. So tingnan natin mamaya kung possible yan, no? At meron din siyang step na 25 kilohertz and 12.5. So yung 12.5 sa UHF, and then 25 kilohertz para dito sa 200 megahertz. So pwede rin siyang multiple channel, no? Multiple crystal, pwedeng 12.8 and 25.6. So ito yung maganda niya, meron siyang AFC, meron din siyang AGC, meron din siyang pre-emphasis at de-emphasis. Itong pre-emphasis at de-emphasis na to, ito yung sa audio, no? Meron din siyang RF signal, RSSI signal indicator, para yan sa mga lalagyan natin ng display, no? Makikita natin. Meron siyang output para doon. And then box tsaka squelch, meron siyang continuous tone squelch system at saka continuous digital coded squelch system generator. So pwedeng digital, pwedeng analog tone, ano? Meron DTMF, programmable in-band single tone transmitter, GPIO, bus interface, yung I2C para sa mga memory, analog digital volume control, tsaka ito yung 32 ohms speaker loading, 3.3 to 4.8 volts. Okay, so ito yung pinaka circuit nya, no? Okay, tingnan natin yung pinaka board, no? Ito yung board.
So ito yung digital signal processor. Dito yung antenna input. Ito. Titingnan mo, dito yung antenna input. Dito pumasok yung antenna. Ito input, pumasok dito sa dalawang low pass filter coil. And then ito yung sa receive section. So dito nag-split yung transmit and then receive. Ito yung RF preamp nya. RF preamp, so sa receive, no. So titingnan mo, hindi siya, wala siya mga filter katulad ng mga lumang radio, no. Wala siya mga coil na band pass or cavity filter na maliliit, no. So basta pinasok niya lang dito and then nag-split dito, meron siyang maliit na RF switch, and then ito yung pre-drive sa transmit. Ito yung final niya. So ang RF galing dito, papunta rito, pasok dito sa low pass filter coil, kaya ganyan yan dahil tinun niya sa UHF. And then nagmix sila dito sa diode na maliit na to. Yan ang nagsiswitch for receive transmit ng dalawang to. Okay, ito naman ay ang kanyang crystal reference. I think it is 26 MHz. And ito yung analog digital conversion from mic. Ito, papasok dito, ko-convert niya to digital. Di-digitize niya muna. And then yung output niya galing dito sa discriminator o papuntang audio, dito na sa audio amplifier, papunta ngayon dito sa speaker. So yung output ng speaker niya ay nako-connect dito, papunta dito sa speaker. Okay, so ito naman yung microprocessor niya, katulad na nasabi ko kanina. Siya ang nagsisave nung program na papasok natin dito. Dito masisave. And then selectable dito sa selection. Ang kung anong setting dito ay yun ang frequency na ibibigay niya rito, and then yun ang gagamitin niyang transmit receive. Ito naman ay ang volume control. Siyempre alam na natin yun, pang volume ng control ng audio yung sa speaker. And then ito naman yung deviation control ng mic. Para hindi ma-overmode, dito natin ko-kontrolin. Okay, so ito yung LED, alam na natin, sa flashlight, sa switching lang naman yan dito. So yan lang. Bakit mura? Kasi yung circuit nya, yung pinaka IC nya, very walang ganong mga pyesa, no. Pero actually yung circuit nya, ang design nya ay nandoon na mismo sa internal ng IC. Doon na nagtatrabaho, doon na tinatrabaho, doon na DCS nya, digital square system nya. Doon na rin yung voice, pag pinihit mo to, kung anong channel, doon na rin ang gagaling. So kompleto na sa isang small package. So ayan, ito naman ay ang capacitor filter for the supply, para ma-maintain yung noise ng battery, ma-filter yung DC na papasok dito. Ito naman yung earphone, and then mic. So yung digital programming ay papasok dyan, papasok dito, galing sa computer. Program nyo ng from computer, no. So pwede siyang 100 VHF, pwede siya sa 220 MHz, pwede siya sa 400 to 500 MHz. So broadband siya, no. So kung lilipat kayo ng 200 MHz, malamang mag-adjust ka ng coil dito. Ayan, itong i-adjust para yung transmit, kasi may nabasa ako na comment na yung output daw ng VHF is mababa. Syempre kasi hindi nakatune yung coil. Pero kung gagawin mo, i-tune mo tong coil sa VHF, automatic tataas yan, kasi very broadband naman tong final IC na to, transistor na to. I think from DC to 500 MHz kaya niya i-amplify. So very broadband niya, walang problema sa IC. Then dito lang sa coil nagkakatalo, para kung gusto mong anong band ang gusto mong ipalabas. Kung gusto mo naman nasa gitna ka ng frequency, i-center mo na lang yan
para makover mo ang UHF and VHF. Pero I think nakakover na yan ng VHF, UHF. Kasi broadband naman tong coil na to. Lalo na itong mga to. So filter lang naman yan, low pass filter. So ayan lang, wala sa kabila, walang laman. So yun lang ang laman niya kung bakit napakamura niya. Okay. Alright. So ayan, kung makikita nyo yung laman ng pinaka Baopeng 88 BF8880 ay napakasimple lang, no? Pero actually nandoon na sa pinaka chip yung pinaka processing niya. At saka pinakamaganda nito ay 3.8 volts lang, magana na siya. Unlike sa mga ganito radyo, kailangan mo 12 volts para makuha mo yung ano. At saka yung mga circuit ano nito, very talagang ang daming pyesa. Laki ng difference niya, no? So ito, so parang tone board lang nito, no? Ito, no? Titignan mo, no? So yun lang. So ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana nagustuhan niyo tong video na to at like, share and subscribe. Maraming salamat.